Jomong apo, ibigay mo nga itong pera doon sa boy ko na nagbababa ng mga paninda nating bigas. Opo lola, masusunod po. Sweldo niya po ba ito? Oo apo, bakit? Kasi lola, parang kulang po itong 200 pesos na ibibigay ninyo sa kanya eh. Bakit naman kulang apo? Kasi lola, sinundan ko po siya nung isang gabi. Nakita ko po doon sa bahay niya sa gubat. Marami po siyang anak na binubuhay eh. Ang sabi po nung ahali na kapitbahay niya, iniwan raw po siya ng asawa niyang babae. Gawin mo na po itong 350 pesos lola para may maiuwi rin siyang pasalubong sa mga anak po niya doon. Abay apo, Jomong, marunong ka ng maawa sa mga tao ha. Hindi kaya dahil sa brusko at gwapo itong boy na tatay na sinasabi mo, kaya nagpapadagdag ka sa akin ng mga pera pang sweldo sa kanya? Bihira ka maging ganyan sa tao, Jomong, apo. Lola naman eh, nilalagyan mo naman po ng mali siya ang hirit ko sa inyo na dagdag sweldo sa kanya. Hindi naman po ako nagpapa-impress sa kanya. Naaawa lang po ako sa kanya eh. Naku, apo. Kilala kita. Kapag may boy ako sa tindahan na gwapo at brusko, humahanga ka talaga eh. At nagpapa-impress ka. Jumong, straight ang lalaki na yan. Kahit kailan, hindi ka niyan mapapansin. Tignan mo, focus na focus siya sa trabaho niya. Napakasipag na tatay at ang gwapo pa. Na lalaki. Sa tingin mo mapapansin ka niyan, Jomong apo? Lula naman eh. Hindi nga po ako nagpapapansin dyan sa lalaki na yan. Naaawa nga lang po talaga ako kasi kulang na kulang po itong 200 pesos na pasweldo ninyo sa kanya, lola. Nakita ko pong kalagayan nila dun sa gubat. Tsaka ano akala mo sa akin, lola, magiging bading ako? Walang magiging bading sa lahi natin, lola. Akin na nga po yung 350 pesos at ibibigay ko na kay kuya na buhay ninyong tatay na. Hay nako talaga, Jomong. Hindi mo man aminin sa akin, ramdam ko kapag may lalaki kang hinahangaan. Ang gwapo ng lalaki na yan, na kinaaawaan mo. Kaso straight yan, wala kang pag-asa dyan. Tignan mo siya, Jomong oh. Ang cute at ang gwapo talaga niya no. Napaka-hot pa ng katawan habang binababa niya ang mga bigas na sa truck. Kaso, seryoso palagi. Pero ang sipag niya, 'di ba? Ay, ewan ko sa iyo, lola. Ikaw po ata ang humahanga sa lalaki na yan eh. Porke seryoso at ang sipag, para ka nang tinutunaw dyan, lola. Hindi ka niyan mapapansin, lola. Matanda na po kayo. Walang hiya ka talaga po. Sinabi ko bang gusto ko siya? Ang sabi ko, ang bait niya kasi palagi siyang masipag dito sa atin sa tindahan. Ang ganda pa niya tignan kapag nakatalikod siya. Napakabato-bato ng mga muscles siya sa likod. Kahit tatay na siya, hindi siya itsurang losyang na lalaki. Swerte talaga ako sa boy na ito. Araw-araw pag nakikita mo siya dito sa tindahan, gumaganda ang tanawin dito sa tindahan natin, apo. Lola naman eh, kung ano-anong mga pinapantasya mo sa boy na yan. Akin ang 350 pesos at ibibigay ko na sa kanya dahil uuwi pa yan sa bahay niya sa gubat. Baka gabihin po siya eh. Hay nako, Jomong. Concern na concern ka sa lalaki na yan. Ano naman kung magabihan yan? Lalaki yan eh. Matapang yan. Wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Malakas yan. Ewan ko sa'yo, lola. Dami mong alam tungkol dito sa boy ninyo. Aalis na nga po ako at ibibigay ko na itong sweldo sa kanya. Kainis kayo, lola. Nako, Jomong. Kilala kita kapag nagpapapansin ka. Alam na alam ko kapag may hinahangaan kang lalaki. Ako na magsasabi sa'yo, hindi ka niyan mapapansin. Dahil straight yan. Tsaka may mga anak na binubuhay yan. Tigilan mo siya, Jomong apo. Ewan ko sa'yo, lola. Hindi nga ako humahanga sa kanya. Concern lang po ako sa kanya. Kaya pinapadagdagan ko po sa'yo ang sweldo niya. Wala po akong ibang intensyon sa kanya. Bye na nga, lola.
Yan po ang lola ko, Sir Will. Ang lakas po mag-isip. Humahanga raw po ako sa lalaking boy niya sa tindahan niya. Tatay na yun eh. Oo, gwapo na tatay yun talaga. Pero hindi ako bading eh. Mali si lola. Concern lang po talaga ako sa lalaki na tatay na yun. Kasi ang daming anak niya na binubuhay doon sa gubat. Mga 5 ata yun eh, na naghihintay sa kanya gabi-gabi doon. Si lola talaga baliw. At ang balita ko pa, sa sobrang hirap sa buhay ang lalaki na ito. Tuwing gabi lang sila nakakakain ng pagkain, yung mga anak niya doon sa gubat. Sa kubo na yun at barong-barong. Bakit ba kasi, Sir Will, may mga poging lalaki na pinagkaitan ng kapalaran ng isang magandang buhay? Naaawa po talaga ako sa tatay na ito na boy ni lola sa tindahan niya. Kaso si lola, ang lakas po talaga magbigay ng mali siya. Pakabigay ko ng sweldo niya na 350 pesos doon sa may truck. Biglang yumuko po ang lalaki na ito at nagpunas ng pawis niya sa noo at nagpasalamat po siya sa akin. Napakamagalang po niya na lalaki at mapagpakumbaba po talaga siya. Kahit tatay na siya at matanda na siya sa akin, bakit po iginagalang niya ako nung time na yon? Tapos yumuko po siya na parang nahihiya siya sa akin sa pag-abot ko po ng 350 pesos. Noon, bakit po kaya siya, Sir Will, nahihiya? Ipinaghirapan niya naman po buong maghapon iyon, kakababa niya ng mga sinako-sakong bigas ni lola. Ganun ba siya na lalaki? Napaka mapagpakumbaba talaga. O dahil ba sa apo po ako ng amo niya, ni lola. Dito po ako lalong nahiwagaan sa pagkatao ng lalaki na ito, Sir Will, na boy ni lola sa tindahan niya noon pa. Sa buong buhay ko, ngayon lang po ako nakakita ng lalaki na ganun, na sobra pong magalang. Kaya po napasulat po ako ng kwento na ito sa inyo. Tapos kahit basang-basa na po siya ng pawis ang t-shirt niya na puti na suot niya noon, nagawa pa niyang ngumiti sa amin ni lola bago po siya umalis noon sa tindahan. Sobrang napakahirap po ng trabaho niya. Maghapon po siyang nagbababa ng mga bigas, sinako-sakong bigas doon sa truck. Sinundan ko po siya, Sir Will, nang hindi niya alam nung pauwi na siya. Muli akong pumunta sa gubat kung saan po naroroon ang bahay niya. At kahit malayo yon, hindi ako natakot na sumunod sa kanya doon. Dahil interesado po talaga ako na makita ang buhay niya pagkatapos ng trabaho niya sa amin ni lola. Sa isip-isip ko noon, ano kaya ang bibilhin niya sa 350 pesos na pinadagdag ko na sweldo niya para sa mga anak niya doon. Tanong po yan sa utak ko habang sumusunod ako sa kanya noon, pero hindi niya naman ako napapansin kasi malayo ako eh. At nang marating ko na ang lugar ng bahay niya, nakita ko na pumasok na siya sa may kusina nila at isa-isang nagmano sa kanya ang anak niya at tuwang-tuwa ang mga ito sa kanya. Dahil nakabili si tatay nila ng pasalubong sa kanila ng mga candy, chichirya at konting chocolate. Medyo naluha po ako, Sir Will, long time na yon kasi sa simpleng candy at chichirya, chocolate na pasalubong ng tatay nila ay abot langit na po ang ngiti ng mga bata na yon mula sa tatay nilang maghapong nagtrabaho. Samantala po ako, naaapak-apakan ko lang po minsan doon sa tindahan nang pa ako ang mga chichirya at chocolate na nahuhulog doon sa sahig. Pero dito pala sa mga anak niya ay isa na itong napakamahalagang bagay para sa kanila na labis nila pong ikinatuwa nung gabi na yon na nasaksihan ko naman. Napakamahiwaga po talaga ng buhay ng lalaki na ito, Sir Will, na boy ni lola sa tindahan. Ginagalang po siya ng mga anak niya. Simpleng bagay na pasalubong ay tuwang-tuwa na po ang buong pamilya niya. Nagsisitalunan pa nga ang mga anak niya sa mga pasalubong niya na sa amin ay tinatapon ko lang. Tulala ako noon. Nagtago ako sa may bintana ng kusina. Pasimple po akong nanunood sa kanila para pagmasdan po lalo ang buhay ng lalaki na ito. Nakita ko na ibinuhos niya sa kaldero ang supot ng bigas sa plastik. Nagsaing na po siya.
kalahating kilo lang pala ng bigas ang binili niya. At nakita ko may kalahating kilo ng karne ng baboy na naroon sa may lamesa kasama ng bigas. Grabe Sir Will. Para lang makabili siya ng kalahating kilo ng karne ng baboy ay nagsakripisyo siya ng ginawa niyang kaunti yung bigas na binili niya. Konti lang pala ang binili niyang bigas, makapag-ulam lang sila ng karne sa gabi na yon. Nahabag po ako lalo dahil kami ni Lola, minsan po ipinapakain nga lang namin sa aso at pusa ang mga sobrang ulam namin na karne sa bahay at mga isda. Pero itong lalaki na tatay na ito, kailangan pa pong magsakripisyo. Nakakunot ang kilay ko habang nakikita ko si Kuya, ang tatay na ito na pogi, na nag-iihip na ng apoy doon sa lutuan niya na gawa sa lupa. Ang gwapo pa rin pala talaga niya, kahit hirap na hirap po siya sa buhay. Tumutulo ang pawis niya sa sentido niya, kakaihip niya ng apoy para maliyaban na ang sinasaing niya na bigas. Ang tangos ng ilong niya, Sir Will, at mayat maya pa, sa sobrang pawis niya, sa sobrang naiinitan na siya doon sa kusina nila, tinaas niya ang t-shirt niya na puti, dahilan kung kaya nasilayan ko ang mga abs niya noon na para bang mga pandesal na litaw sa tiyan niya. Lalo po akong kinabahan noong mga oras na yon habang pinagmamasdan ko siya doon sa likod ng bintana. Baka mapansin niya na naroon ako sa may likod ng kusina nila. Bakit po ang lakas ng kaba ko noong mga oras na yon? Hanggang sa muli akong sumilip sa may maliit na gewang ng dingding ng kusina niyang yari sa kawayan. At napansin ko, ilang minuto pa lang akong nakataligod, sa muling pagtingin ng mata ko, nakashort na lang po siya noon. Wala na pong suot niya na pantalon. Nakasabit na ito doon sa may likod ng pintuan ng kusina. At pagtama ng mata ko sa binti niya at tuhod niya, walang hiya, napakamatipuno at punong-puno, Sir Will. Mabalbon at malinis ang binti niya. Parang binti ng isang Adonai sa pelikula. Sa kabila ng kahirapan niya sa buhay, papaanong ganon ang itsura ng binti niya sa katawan niya, Sir Will? Di ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Bakit ang linis niyang lalaki? Bakit ang pogi niya talaga at ang ganda ng figura ng buong katawan niya sa suot niya na t-shirt na puti at short? Akala ko boy lang siya doon sa tindahan namin na madungis, pero dito sa bahay nila, iba pala siya. Bakit parang tinatamaan ako sa kanya? Bakit parang tama si Lola na para bang may crush ako sa kanya? Lalaki ako, Sir Will eh. Malabo na may lahi kaming bading. Tsaka, bakit nga ba nandito ako? Mga tanong sa utak ko habang ang lakas ng tibok ng puso ko, habang naroon ako sa likod ng kusina nila. Bakit ito nangyayari sa akin, Sir Will? Ano po ba talaga ang misteryo sa pagkatao ng lalaki na ito? Bakit ko ba siya sinundan dito? Bakit ang lakas ng hatak niya? Bakit naaawa ko sa kanya? Bakit ang mga anak niya punong-puno ng respeto sa kanya? Napakahirap man ang buhay niya, pero ginagalang po siya ng buong pamilya niya. Umupo ako sa may lupa. Di ko na po kinakaya ang nararamdaman ko noon. Para akong may paru-paro sa tiyan ko. Labis na siguro ang paghanga ko sa kanya habang nakasandal po ako doon sa may dingding ng kusina niya. At bigla po akong may narinig. May mga yapak ng paa na papunta sa kinaroroonan ko habang nakayuko ako sa may lupa, pinipikit ko ang mata ko. Hindi ako umimik habang papalapit sa akin ang mga yapak ng paa. Baka kasi siya na yun eh. Baka kasi nahalataan niya na naroon ako sa likod ng kusina nila. Nagpigil po ako ng hininga ko. Pumikit po ako. Ngunit habang nakapikit po ako, may naaamoy ako. Amoy pabango na medyo may halong amoy pawis na maasim. Naaamoy ko na po ito sa may harapan ko habang nakayuko ako sa may tuhod ko sa lupa.
Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at dahan-dahan akong tumingala sa harapan ko. Dahil kakaiba na talaga ang amoy, pawis ng lalaki na naaamoy ko nung mga oras na yon. At sa tuluyang pagmulat ko ng mata ko, walang hiya, nasa harapan ko na po siya. Naka-squat po siya at nakaharap sa akin. Naka-squat siya sa lupa na parang nakaupo, nanunood po sa akin. Ang lapit po ng mukha niya sa akin na animoy nagtataka po siya kung bakit nandoon ako. At nakita ko sa mga mata niya, nagkasalubong ang mga mata namin. Nakita ko sa mga mata niya ang isang tulala na lalaki. Dito na nagpump ng malakas ang puso ko. Lakas ng kalabog ng puso ko. Nahuli na po ako. Nag-iisip ako ng palusot noon kung anong sasabihin ko kung bakit naroon ako. Hanggang sa nagtanong na nga po siya at kinausap po ako. Ang lakas po ng titig ng mga mata niya sa akin. Hindi ako makapagsalita. At nagsalita na siya. Anong ginagawa mo dito? Di ba ikaw yung nagbigay ng sweldo ko kanina? Opo. Ako nga po yun, kuya. Pasensya na po kung nandito ako. May pinabibigay lang po si lola ko sa inyo. Pahabol raw po na sweldo ninyo. Kaya po andito ako, sinundan ko kayo. Wika ko po noon, Sir Will, na nauutal-utal pa sa sobrang kaba ko. Mabuti na lang talaga, may 100 pesos ako noon sa bulsa ko sa short. Nakalusot po ako. Dahil yun na lang po talagang naisip kong palusot kung bakit naroon ako sa likod ng bahay niya. Sinabi ko na lang na may pahabol na sweldo si lola ko sa kanya. Kaya sumunod ako sa bahay niya. Ngunit muli po siyang nagtanong. Talaga? May sweldo pang pahabol sa akin? Opo. Ito nga po, 100 pesos pa po. Pinabibigay ni lola ko kasi napakasipag mo raw po eh. At kaagad po siyang tumingin sa mga mata ko noon na parang hindi pa naniniwala. Eye to eye contact talaga, kuya. Grabe naman kayo. Sa loob-loob ko, nakikipag eye to eye contact po siya sa akin noon, Sir Will. Bigla akong kumabig ng tingin, hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya ang mga titig ng mata niya sa mata ko. Kasi ang ganda po talaga ng mata niya eh. Di ko alam pero bakit di ko makayang salubungin ng mga mata ko ang mga titig ng mata niya noon. Yumuko ako. Ewan ko ba, nahihiya po talaga kasi ako eh. Kasi ba't ba naman kasi nandun ako eh. Mabuti at bumaba agad ang tingin niya sa may kamay ko na may hawak noon na 100 pesos na dinampot ko pa sa bulsa kong palusot ko. Pambili ko yun ng pares eh. Magpapares ako sa bayan eh. Yung 100 pesos na yun na kinuha ko pa sa drawer ng tindahan ni lola. Tapos dahan-dahan kong inabot ang 100 pesos sa kanya. Nahawa ko at kaagad niya namang sinalubong ng kamay niya ang kamay ko. Walang hiya. Ang init ng mga daliri niya, Sir Will, na dumampi sa ibabaw ng palad ko at ang gasbang ng kamay niya. Nahawakan ng mga daliri niya ang mga daliri ng palad ko. Bahagya pang nahagod ng ilalim ng palad niya ang ibabaw ng kamay ko. Natulala ako sa kamay ko. Bakit ako nakaramdam ng ganun? Parang may kuryente. Kabadingan na po ba yun, Sir Will? Pero hindi eh. Sigurado ako na hindi ako bading. Nagkakataon lang yun na nangyayari ang mga bagay na yun. Kasi sumunod ako eh. Kung pumirmi lang sana ako sa bahay, hindi ko sana naramdaman ang mga bagay na yun. Isa lang yung pagkakataon. At nung nakuha niya ng 100 pesos, tumayo siya at nakatingin pa rin siya sa akin, ngunit inimbitahan po niya ako sa loob ng bahay niya. Sabi niya, "Madaming langgam dito. Tumayo ka dyan. Maraming salamat dito sa pahabol na sweldo ni lola mo ha. Tayo ka na dyan. Maupo ka muna doon sa loob ng kusina dahil nagluluto pa ako. Nakapunan namin. Kape ka muna doon." Halang iya, inimbitahan niya pa ako sa loob ng bahay niya
At sabi niya, tambay raw muna ako doon, parang ibig sabihin niya, makikikain na ba ako ng hapunan sa kanila? Kaso, nakita ko kanina ang konti ng bigas nila eh. Hindi ako pwede makikain ng hapunan sa kanila, nakakahiya. Makakapirwisyo pa ako. Ako na pong nahiya noon, Sir Will. Sumagot ako. Kuya, wag na lang po. Uuwi na lang po ako. Hindi ako pwede magtagal dito kasi hanapin ako ni Lola ko eh. Ano po, uwi na po ako ha. Ngunit nagsalita po siyang muli, Sir Will. Wag muna. Mga kahit ilang minuto lang tambay ka muna dito. Ipagtimpla man lang kita ng kape. Kasi hinatid mong pahabol na sweldo ng lola mo sa akin. Sige po, pero pakaubos ko po ng kape, kuya. Uwi na rin po ako ha. At nagtimpla na po siya ng kape, Sir Will. Naroon na ako sa may loob ng kusina niya. Lumang-luma na po yung termo na nilalagyan ng mainit na tubig. Basag na po pero ginagamit pa rin nila. Ipinagtimpla niya ako ng kape noon. Lumabas ang mga muscle sa braso niya pagbuhos niya ng mainit na tubig sa mug. Pagtimpla niya ng kutsara, ang ganda pala talaga ng braso niya, Sir Will. Nakakamangha ang ubog-ubog ng mga balikat at braso niya. Tulala ako. Wala kasi ako noon eh. Payat lang po ako na binata at malamya pa nga po ako tignan eh. Pero tinanggap niya po ako at pinatuloy po ako sa bahay niya noon. At ipinagtimpla pa po niya ako ng kape. At bigla po siyang tumingin sa akin noon, sabay abot ng kape. Yumuko ako. Nahiya ako. Bakit ganyan naman kasi makatingin eh? Siguro normal po yun sa kanya eh. Ang ganda po talaga ng mata niya. Bagay na bagay po sa ilong niyang matangos. Sayang, boy lang siya. Pwede siya mag-artista eh. Madamo talagang tadhana, Kuya Will, sa kanya. Napakahirap ng buhay mo, kuya. Inabot ko po ang kape, hinigop ko at nagtanong ako. Sinamantala ko po bago ako umalis nung gabi na yun. Sabi ko, Kuya, matagal na po ba kayong boy ni Lola? At bigla pong naging tahimik sa paligid. Ang tagal niya pong sagutin ang tanong ko. Masama po bang tanong ko? Ba't ba kasi nagtanong pa ako? Ang tanga ko po talaga. Naglagay pa siya ng panggatong sa sinasaing niya. Nakatalikod na siya sa akin, lumayo siya. Parang wala po siyang planong sagutin ako. Kasi baka po nakaka-offend talaga yung tanong ko eh. Hindi na ako mapalagay ng mga oras na yun. Ngunit dahan-dahan siyang sumagot sa akin. Siguro nahiya lang po siya sa trabaho niya bilang boy ni Lola sa tindahan. Ba't kasi nagtanong pa ako? Ang tanga-tanga ko po talaga. Nakaka-offend po talaga ata yung tanong ko na yun. Pero may sagot po siya. Sinagot po niya ng tahimik habang naglalagay po siya ng mga panggatong doon sa sinasaing niya. Parang ang lungkot po niya. At ganito po ang sagot niya. Sa totoo lang, mag-iisang taon na ako sa inyo. Ganun po ba? Pasensya na po sa tanong ko, kuya ha. Sige lang, kahit wag nyo na pong ituloy ang sasabihin nyo. Kahit wag nyo na po akong sagutin, kuya, okay lang. Okay lang. Tanggap ko rin naman eh, na habang buhay ganito na lang ang trabaho ko. Kasi di naman ako nakapag-aral eh. Grade 3 lang ang natapos ko. Masarap ba ang kape, boy? Opo, masarap po itong kape. Magaling po pala kayo gumawa ng kape, kuya. Sorry talaga ha. Kuya, andito ako. Baka po, naaabala ko na kayo. Hindi. Okay lang. Talaga po, okay lang. Pasensya na po talaga ha. Nakwento niyo pa tuloy sa akin na grade 3 lang po ang inabot niyo. Sorry talaga kuya, nalaman ko pa tuloy. Ayos lang. Totoo naman eh. Sa mga gaya ko na grade 3 lang ang inabot. Normal naman sa amin na maging boy sa mga tindahan. O di kaya construction worker. Ikaw, nag-aaral ka pa ba? Opo, kuya, 3rd year college na po ako. Talaga? Ang galing mo naman. Nasa kolehiyo ka na pala.
Nasa kolehiyo ka na pala. Sa aming mahihirap, swerte na sa amin kung makatapos kami ng high school. Naku, hindi po kayo malas, kuya. Kasi kahit boy lang po kayo sa tindahan ni Lola namin, nasa inyo naman po ang lahat eh. Ang ganda po ng itsura ninyo. Ang tangos ng ilong ninyo. Ang ganda po ng mata ninyo. At higit sa lahat, ang buong katawan po nyo. Sobrang ganda po talaga. Full package po kayo. Hangang-hanga nga po ako sa inyo eh. The best po ang itsura nyo. Talaga? Kung totoo yan, bakit iniwan ako ng misis ko? Kasi po baka dahil sa maliit lang pong kinikita ninyo na pera sa tindahan ni Lola kaya iniwan niya kayo kuya, pero para sa akin hindi po kayo kaiwan-iwan eh. Nasa inyo na po ang lahat eh. Ang gwapo po ninyo. Dito na po namula ang pisngi ko, Sir Will, pagkasabi ko noon. Hiyang-hiya ako sa mga pinagsasasabi ko. Para na ako noong isang bading na bigay ng mga papuri sa kanya. Sa isang straight na lalaki na kagaya niya. Bakit ko pa pinagsasasabi ang mga yun? Lakas makakabading kapag ganun eh. Ang tanga ko po talaga. Baka nahahalata niya na ako ay labis na humahanga sa kanya noon. Walang hiya. Pag nahalata niya, tapos na ang lahat. Baka po lumayo siya sa akin o paalisin ako. Kasi sabi ni Lola, straight talaga siya eh. Baka isipin niya may nababading sa kanya. Pero hindi naman ako bading eh. Nagsalita ako. Kuya. Sa tingin ko po, pera talaga ang dahilan eh. Pera ang dahilan kaya iniwan kayo ng misis nyo eh. Siguro po kasi kinukulang yung pera na nire-remit mo sa misis mo. Di niya mapagkasya dito sa gastusin sa bahay ninyo, sa mga anak ninyo. Kaya iniwan po niya kayo. Yun na lamang po ang mga nasabi ko ng mga oras na yun, Sir Wade. Nagpapalusot pa ako. Pero sana tumama yun. Siguro, tama ka. Baka yun nga ang dahilan. Oh, luto na pala itong sinaing ko. Luto na rin itong sinigang na baboy. Samahan mo na kami sa hapunan ng mga anak ko. Tara, kain ka na dito. Naku. Kuya, hindi na po. Uuwi na po pala ako. Alas 7 ng gabi. Alas 7 na ng gabi. Hinahanap na ako ni Lola eh. Sige po, mauna na ako. Salamat po dito sa kape. Naubos ko po. At kaagad po akong nagmadali umalis. Umalis po ako, Sir Will, kasi konti lang yung kanin nila eh. Ayaw kong nang dahil sa akin, mabitin sila sa pagkain nila. Makikisalo pa ako. Pabigat pa ako dun sa kanila. Konti na nga lang yung pagkain nila. Pagdating ko sa bahay, si Lola, tanong ng tanong, kainis. Sinalubong agad ako ni Lola sa may pintuan. Oh, ano apo? Nakuha mo ba yung gusto mo? Ha? Ano namang gusto, Lola? Di ano pa? Di yung boy na yon, na boy ko dito sa tindahan. Si Lola naman eh, parang sira ka. Bakit ko naman kukuhanin yun? Hindi ko gusto yun. Babae pong gusto ko. Mali po kayo, Lola. Ay, nako, Jomong, wag ako. Lokohin mo lang lahat. Wag lang ang lola mo. Lola mo ako. Kilala kita mula pagkabata. Alam ko kung anong gusto mo. Alam ko kapag may nagugustuhan kang tao. Alam ko lahat sa'yo. Lola naman eh. Hindi niyo ako kilala. Babae po talagang gusto ko. Ayaw ko po sa mga sinasabi ninyo. Ay, nako, Jomong. Sige, maglokohan tayo. Pero alam ko doon ka galing. Ano? Sisinungaling ka pa? Ano naman po kung doon ako galing? May masama po ba doon? Walang masama. Ang masama, yung sa bandang huli ay masaktan ka lang. Straight yun. Iwan ko sa'yo, Lola.
Kung ano-anong sinasabi yung straight. Wala nga akong pakialam kung straight yun. Ang gusto ko lang naman, maging kaibigan siya, yun lang. Dumi ng isip mo, Lola. Sure ka? Kaibigan lang talaga ha? Kasi ayaw kong masaktan ka, Apo. Lola, hindi po ako masasaktan kasi kaibigan nga lang po talagang habol ko sa kanya. Babae pong gusto ko. Itatak mo sa noo mo. Sorry. At sumapit ang hating gabi, Sir Will. Hindi ako makatulog. Habang nakahiga ako, tulala ako sa kisame, naiisip ko talaga lagi yung buhay ni Lola. Iniisip ko kung paano siya matutulungan sa buhay niya. Kasi grade 3 lang pala inabot niya eh. Hindi talaga siya makakakuha ng maayos sa trabaho kung hindi construction worker lang ang iba pang trabahong pwede niyang makuha. O kaya boy lang talagang aabutin niya palagi. Kaya dapat bukas makabalik ako sa bahay niya. Makapagbigay man lang ako ng kaunting tulong. Kahit konti, sa abot ng aking makakaya, ay dapat makaambag ako sa buhay ni Kuya. Sa pang-araw-araw nila. Sandali. Paano? Hindi ko nga alam ang pangalan niya eh. Sa loob-loob ko noon. Sir Will, inaabot po ako ng 2:00 ng madaling araw noon. Kakaisip kung anong pwede kong madala kay Kuya pagpunta ko ulit sa bahay niya bukas. Siguro bigas, grocery. Kasi yun ang wala sa kanila eh. Kinaumagahan, nagtrabaho po ako sa tindahan ni Lola para lang kumita ko ng pera. Ibibili ko po kasi ng grocery para kay Kuya. Buti pumayag si Lola na magtrabaho ako. Nagtindero po ako. Habang si Kuya na boy ni Lola, ayun, natatanaw ko po sa may truck sa may tapat ng tindahan ni Lola. Nagkakarga po siya ng mga bigas at palay. Pawis na naman po siya, nakakaawa. Grabe, batak na batak po siya kakabuhat ng mga sinako-sako doon. Naaawa na talaga ako pero naaalis ang awa ko kapag humaharap siya sa tindahan kung saan ako nakapwesto. Nagpupuna siya kasi siya ng pawis niya eh. Tapos sa may sakin siya humarap. Hindi niya alam nakikita ko siya. Ang sarap po niya. Ay, si Jomong. Bakit ang sipag-sipag mong mangtindero ngayon? Tulala ka pa. Nakakapanibago ha. Dati puro gala at tambay ka sa labas. Bakit ngayon todo trabaho ka? Sino yung kanina ka ba dyan tulala dyan sa labas ng tindahan? Ano? Yung boy na naman. Wala po ito, Lola. Kailangan ko po kasi ng pera eh. Tsaka hindi po ako tulala sa kanya. Binibilang ko po yung mga sinako-sakang bigas na binababa. Swelduhan mo ako mamaya, Lola, ng 300 pesos ha. May bibilin po ako. O sige. Masipag ka naman eh. Suswelduhan kita. Salamat po, Lola. Sandali. Jomong. Asana yung boy natin? Biglang nawala. Ayun po, Lola, oh. Nagpapahinga sa may puno. Sandali, Lola. Ano po palang buong pangalan niya? Pati apelyido? Nako, ang apo ko. Baliw ka na ata talaga dyan sa buhay natin. Lola naman eh. Sasagutin mo lang ang tanong ko. Dami mo bang sinasabi? Baka marinig ka niya eh. Augusto Reyes. Buong pangalan niya. Okay po. Augusto Reyes po pala pangalan niya, Lola. Doon ko na po nalaman, Sir Will, ang buong pangalan niya. Siya po pala si Augusto Reyes. Sir Will, sumapit ang hapon noon. Bumili po ako ng mga grocery sa tindahan ni Lola. Sabon, noodles, bigas, mga dilata na tuna. Sa halagang 300 pesos po yun. Habang si Kuya Augusto naman, nakikita ko na nakatayo doon sa may gilid ng tindahan. Inaantay pa ang sweldo ni Lola. At lumabas na po si Lola. Binigyan po siya ng sweldo niya na 250. Grabe, ang liit po talaga ng pasweldo ni Lola sa kanya. Kahapon nga, hirap na siyang pagkasyahin yung 300 pesos tapos ngayon, paano niya pagkakasyahin ng 250? Buti na lang nakapag-sideline ako ngayon. Makakatulong itong grocery sa kanya mamaya. Hanggang sa naglakad na nga po siya pauwi sa bahay nila. Pagod na pagod po siya maghapon. Naaawa talaga ako. Pati sa paglalakad niya, parang
Parang bagot na bagot po siya. Nakayuko po siyang naglalakad. Buti na lang gwapo siya. Bit-bit po niya yung 250 pesos na bigay ni Lola bago siya makaabot sa bahay nila. Ngunit pinatigil siya ng isang ali doon sa may tapat ng tindahan. Parang naniningil po ata yung ali na yun sa kanya, Sir Will. At ako naman, kanina si Lola pinagalitan ko yun kasi Lola naman, bakit palagi na lang 250 ang sweldo mo kay Kuya Augusto, di ba? Dapat 350 na kasi yun na ang minimum na pasweldo dito sa probinsya natin. Naku, Apo, hindi kaya ng tindahan natin na magpasweldo ng 350 pesos araw-araw doon sa boy na yon. 250 lang ang kaya ko. Tsaka, kinakalaban mo na ba ang lola mo? Dinidiktahan mo na ba ako sa pasweldo ko? Hindi naman po. Naaawa kasi talaga ako sa kanya eh. Tignan mo, Lola. Ang lungkot-lungkot po ni Kuya Augusto na umuwi ngayon. Kasi hirap na hirap po yun kakabuhat kanina ng mga bigas. Tapos 250 lang po binigay mo. Yun naman talaga na pagkasunduan namin eh. Huwag ka na magreklamo dyan, Apo. Ewan ko sa iyo, Lola. Makaalis na nga. Wala kayong awa. Bigyan ko na nga lang siya ng mga kinita ko ngayon sa tindahan. Ikaw bahala, Apo. Basta sana tanggapin niya ang ibibigay mo kasi pag hindi niya yan tinanggap, masasaktan ka lang talaga. Baka isipin nun may gusto ko sa kanya. Ako bahala, Lola. Sigurado ako tatanggapin niya ito. Gagawan ko to ng paraan. Sigurado ako kasi pinaghirapan ko to eh. Yun po ang mga napag-usapan namin kanina, Sir Will, nung pinagalitan ko si Lola sa pasweldo niya doon kay Augusto. Sir Will, sumunod po talaga ako nung nakauwi na yon. At para di ako mapaghalata, sa malayo po ako naglalakad. Hindi niya po ako nahahalata na nakasunod po ako sa kanya. Pagdating ko po sa bahay niya, naabutan ko po siyang nagbabalat ng saging at kamote. Oh, Kuya, bakit po nagbabalat kayo ng kamote at saging? Magmimerienda pa lang po ba kayo? Magagabi na. Hindi. Ito ang hapunan namin kasi siningil ako kanina nung utang ko dun sa tindahan ni ate. Naubos yung sweldo ko pambayad sa utang. Nako, sakto-sakto kuya, may dala po ako sa inyo. Ano yan? Ito po, mga grocery at dilata at mga sabon. Para po ito sa mga anak ninyo. May mga chocolate din po dito at chicherya. May bigas na rin po dito 1 kilo at isang supot ng isda. Ito po, sa inyo, para sa inyo. Nako, di ko matatanggap yan. Nakakaya. Sige na. Sige na po, tanggapin nyo na. Ayos lang po. Para po talaga sa inyo. Sa inyo ito, Kuya Augusto eh. Kilala mo ako? Oo po, tinanong ko po si Lola tungkol sa pangalan ninyo kanina. Sige na po, tanggapin nyo na po itong dala ko. Sige na. Magtatampo ako pag di nyo po ito tinanggap. O sige, tatanggapin ko na. Maraming salamat ha. Ano pangalan mo? Jomong po, kuya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jomong. Salamat po, tinanggap niyo po ang bigay ko. Nako, Jomong, ako nga dapat magpasalamat dito eh. Kasi sino ba naman ako para tulungan mo? Buuin niyo lang ako sa tindahan niyo. Nakakaya talaga sa inyo. Nadamay ko pa kayo sa miserableng buhay ko. Maraming salamat talaga dito ha. Naku, wala po yan Kuya Augusto. Basta po kayo, handa ako kayong tulungan. Sir Will, halos kada 3 araw sa kada 3 araw sa isang linggo, nagagawa ko pong bilhan ng grocery si Kuya Augusto sa palagi kong pagtitindero sa tindahan ni Lola. Bakasyon po kasi kami noon eh. Wala naman pong pasok kaya nawili po akong magtindero palagi para makapag-ambag sa araw-araw na pangangailangan ni Kuya Augusto. Hanggang sa lumipas po ang 1 buwan. 1 buwan na pala ang nakakaraan. Palagi po akong nakakapagdala ng grocery sa bahay ni Kuya Augusto. Pero umuuwi po ako kaagad tuwing nauubos ko na ang kape na binibigay niya po sa akin, Sir Will. At dito na nga po naganap ang lahat isang gabi.
Matapos niya po akong ipagtimpla ng kape, yung mga grocery na dala ko ulit ay andoon na po pinaghahati-hatian ng mga anak niya kasama na ang mga lumang damit na binigay ko sa huling pagkakataon. Nagulat po ako habang iniinom ko ang kape. Bakit parang hindi po siya kumikibo? Opo, si Kuya Augusto. Doon po siya sa may sinasaing niyang kanin noon. Nagtataka ako kasi parang hindi niya ako kinakausap eh. Pero pinatuloy niya ako sa kusina noon eh. Patuloy ko nga pong iniinom yung kape na ipinagtimpla pa niya sa akin. Ngunit natatakot na ako noon. Medyo kasi baka galit siya sa akin. Yan ang naiisip ko. Hanggang sa tinanong ko na nga po siya, Sir Will, kung bakit tahimik po siya. Ika-4 na po na linggo na yun. Sa bawat linggo, kada 3 araw, pumupunta po ako sa bahay niya dahil na nga po sa grocery na palagi ko pong tinutulong sa kanya sa pagtitindero ko po sa tindahan ni Lola. Kaya sa huling linggo na yun, tahimik na po siya. 1 buwan na po noon nakakalipas. Bakit parang galit na siya sa akin? Nagsalita ako. Kuya, may nasabi po ba akong mali? Bakit po ang tahimik ninyo? Sir Will, nagdabog po siya. Lumabas po siya ng bahay. Sumunod naman po ako. At pagdating po sa likod ng bahay, nakasandal po ang braso niya sa may puno ng niyog. At para bang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi kanina pa. Ang taas po ng buwan noon, ang liwanag ng sikat ng buwan, kahit mag-aalas 7 pa lang, hanggang sa nagtanong na nga po ulit ako sa kanya. Kuya, may kasalanan po ba akong nagawa? Dito na po siya sumagot. Bakit ba andito ka palagi ha? Sa bahay ko ha? Tanong niya po noon, Sir Will. Kinabahan ako. Ayaw niya na ata na pumupunta ako sa bahay niya. Tama po ata si Lola ko, Sir Will. Masasaktan lang pala talaga ako sa huli. Kahit kaibigan pa lang naman. Kami ngayon. Tinatanong niya na ako kung bakit raw palagi akong pumupunta sa bahay niya. Tama talaga si Lola ko, Sir Will. Kahit kaibigan pa lang naman eh. Naluha ako. Tapos na ang lahat. Naiyak ako. Nauwi sa lahat ang wala ng paghihirap ko. Sa pagtitindero ko. Nauwi sa wala ang lahat. Dahil sa huli, tatanungin niya lang pala ako kung bakit palagi akong nandito. Sumagot ako. Sige po. Aalis na po ako. Uuwi na po ako, Kuya Augusto, kasi po baka po labis na po ang naaabala ko na kayo dito. Paalam na po. Nagdahan-dahan akong naglakad paalis, Sir Will. Ngunit sa paglalakad ko, biglang may yumakap sa akin, Sir Will. At bumulong sa may tenga ko at ang sabi niya, wala akong sinabing umalis ka. Nagtatanong lang ako kung bakit palagi kang andito sa bahay ko. Wika po nung boses na bumulong sa tenga ko, Sir Will, habang nakayakap po siya sa likod ko. Si Kuya Augusto pala yun. Niyakap niya ako sa likod ko at may naramdaman ako na parang bato na dun sa likod ko. Yung sa kanya ata yun eh. Parang bato na po yun, Sir Will. Parang kahoy na. Sumagot ako ng mabilis kasi alam ko talaga pinapaalis niya na ako noon eh. Sumagot ako sa mahinahon. Wala naman po ako masamang intensyon dito sa iyo, Kuya Augusto. Nakikipagkaibigan lang naman po ako sa inyo eh. Tsaka bukal po sa kalooban ko na palagi pong tumulong sa pang-araw-araw niyong pangangailangan. Lahat po na binibigay ko sa inyo, kinikita ko po yan sa pagtitindero ko dun sa tindahan ni Lola. At sumagot po siya. Yun na nga eh. Kung kaibigan lang pala, ba't ka laging nandito? Bakit iba nang nararamdaman ko?
Bakit pakiramdam ko espesyal ako sa'yo? Pakiramdam ko mahalaga ako na tao. Dahil noon, pakiramdam ko sa sarili ko wala akong kwenta. Pero ngayon, pakiramdam ko bigla akong naging espesyal na tao sa'yo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, na may nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako bilang isang tao. Di po ako makaimig, Sir Will, kasi ang init po ng yakap niya eh. Parang punong-puno po ng pagmamahal. Di ko alam kung pagmamahal ng isang kaibigan o higit pa. Hindi po ako makakibo kasi para akong natutulaw sa mga yakap niya eh. Pero sumagot po ako sa mahihinang boses. Di ko po masasagot yan, Kuya Augusto, kasi hindi ko rin po alam kung bakit ako nandito palagi. Ang alam ko lang po, parang may humahatak sa akin na palaging pumunta dito at magdala ng tulong sa pamilya mo. Tsaka, sa una po talaga, gusto ko lang naman po talagang maging kaibigan ka. Yun lang po. At nagsalita po siya, Sir Will. Sige, kung kaibigan lang palang gusto mo, bakit ako nakakaramdam ng ganito? Bakit pakiramdam ko mahal na mahal mo ako? Lalaki ako, hindi ako manhidyumong. Bakit mo to ginagawa? Di ko nga rin po talaga alam eh. Basta, masaya lang po talaga ako na palagi ako nakakaambag sa pangangailangan nyo dito araw-araw. Yun lang po talaga, Kuya. Sige, kung yun lang pala, pabayaan mo akong gantihan ka sa lahat ng mga kabutihan mo sa akin. Sige, humarap ka sa akin. Yumakap ka sa akin. Yakapin mo ako. Di ko po yan magagawa, Kuya Augusto, kasi nahihiya ako eh. Straight po kayo eh. Bawal po yan. Tsaka pareho tayo lalaki. Bawal po ata. Dito na po siya sumagot muli, Sir Will. Sige, kung di mo kaya, ako na lang. Dito ka nga. Payakap nga. Sir Will, pinaharap niya po ako sa kanya at niyakap niya po ako ng mahigpit at hinalikan niya ako sa leeg ko. Napapikit na lamang po ako. Yumakap po ulit siya sa akin ng mahigpit at hinalikan niya po ako sa noo ko. Matapos yun, bumitiw na ako. Tumakbo po ako pa uwi. Nahiya ako. Bakit ako biglang umalis doon at iniwan ko siya? Iniwan ko siya sa likod ng bahay nila. Siguro po, Sir Will, dahil first time ko po talaga yun eh. Tsaka naiilang po talaga ako doon sa nararamdaman ko sa may harapan niya. Ewan, parang may kahoy na kasi. First time ko po kasi mayakap ng isang katulad niya eh. Tapos paka-uwi ko sa bahay namin, tinulungan ako ni Lola. Humiga ako sa may higaan kung tulala ako sa kisame, Sir Will. Pero dumating si Lola, tanong ng tanong, kainis. Oo, bakit nakangiti sa kisame ang apo ko? Siguro, nakuha mo ng gusto mo, no? Nakuha mo na si Augusto? Ha? Ikaw talaga, Lola? Wala po, mali kayo. Masaya lang po ako ngayon eh. Nako, wag mo akong lokohin na po. Alam kong mga ngiti na ganyan. Malalim ang pinagmumulan yan. Ano, nahulog na ba sa'yo siya? Kakadala mo ng grocery sa kanya? Ay, iwan ko sa inyo, Lola. Babae pong gusto ko, tsaka straight yun eh. Hindi ako papansin nung lalaki na yun. Nako, sinungaling ka. Umamin ka na. Mahalaga ka na sa kanya, di ba? Ano pinagsasabi mo, Lola? May asawa po yun. Hiwalay lang yun. Baka bumalik pa po yung asawa nun. At natulog na po ako ng mahimbing noon, Sir Will, sa higaan ko. Masayang masaya po ako dahil worth it naman po pala. Kahit sa una, kaibigan lang po talagang pakay ko sa kanya dahil hindi ko naman po talaga kayang umamin. Pero sa huli,
Naramdaman po niya na sincere at totoo po yung mga ginagawa ko sa kanya. Masaya po ako, Sir Will, na humantong po sa ganon. Sa ngayon po, ang update ko po sa aming dalawa, palagi po akong bumibisita doon sa bahay niya. Nakikitambay po ako pero hindi po ako natutulog doon kasi nahihiya po talaga ako kasi yung naramdaman ko po na parang bato na parang kahoy. Di ko kaya yon. Ano kasi yun, Sir Will? Ewan ko ba? Basta di ko kaya. Parang sardinas yun. Kaya nakikitambay na lang po ako palagi sa bahay nila. Pero ni minsan di po ako natulog dun sa bahay ni Kuya Augusto. Pero siya, si Kuya Augusto, ang update ko po, pag nandun po ako, palagi po siyang nakikipag-usap sa akin. Ang seryoso po niya. Kung ano-anong mga kinukwento niya nung kabataan pa siya. Palagi naman po siyang nag-open up tungkol sa akin ng mga nakaraan niya. Ayun, palagi po kami nag-uusap dun sa may kusina. Tapos minsan, may nangyari po dun sa may kusina, Sir Will. Mamadaliin ko na lang po ang pagbabanggit nito ha. Nung nag-uusap po kami minsan doon sa may, sa may lamesa, kumakain kami ng kamote at saging. Hinawakan niya po yung kamay ko. Ewan ko ba, ang init ng palad niya. Hinawakan niya po yung kamay ko at hinalikan niya po yun sa ibabaw. Tapos lumipat po siya sa may tabi ko. Umupo siya sa may tabi ko at inakbayan ako. Tapos hinalikan niya po ako sa may pisngi ko. Tapos sa may tenga ko. Tapos niyakap niya po ako. Yun po. Hanggang dun lang po, Sir Will. Yung pagkakaibigan namin. Ina-avoid ko po na may mangyayari sa amin kasi alam ko po mali yun Kahit minsan, nakapag niyakap niya po ako minsan, nararamdaman ko po talaga sa may harapan ko at sa likod ko minsan. Paalam na po, Sir Will. Hanggang dito lamang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbasa ninyo ng kwento ko na ito. At ito po ang napili ninyong itampok sa channel ninyo. Paalam. Nagmamahal. Jomong.